time of Noah's life, the 7 laws we were shown. Now when that rainbow fills the sky, we're reminded we're not alone. Nations of the world rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, create Tikkun Olam. Caring for your fellow man, cling to truth the best you can. Find your place within God's plan, we'll sing Tikkun Olam. Imagining the earth a place of peace and love, we're marching towards this destiny. Unite the world community. Nations of the world rejoice, celebrate this holy choice. Lift your eyes and raise your voice, create Tikkun Olam. Caring for the fellow man. Shalom and Shabbat Tov. Peace to all and good week. Welcome to our first live streaming sa taong 2024. And I trust na lahat ng mga kasapi ng Binay Nuwak ay nasa mabuting kalagayan. No? All is well. Baruch Hashem. Ang ating aralin ngayon ay pagpapatuloy sa belief lessons or hashkafa, no? Paniniwala ng katuruan sa Torah. And we are now in our lesson number 67, no? Out of the 70 lessons. And this is the part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa Mashiach or Messiah, no? Then this is part of our Noahide Laws and Life Cycle program ng Noahide Nations from the teachings of Rabbi Attorney Avraham Chaim Blumenstiel. He is a Dayan, a Jewish judge, and a Mori Hura'a, a teacher of judges and a licensed chauffeur, no? And many other authorities, no, that he held as in his pursuit of Jewish wisdom. And of course, this is presented to you by yours truly, Nagid of Binay Nuwak Congregation Philippines of Noahide Nations. But before we start, gaya ng ating nakasanayan, no, always we dedicate first the sekot or merit ng ating pag-aaral sa mga may sakit, no? May karamdaman sa panahon natin ngayon. Naway bigyan sila ng Hashem ng refuah shlema or madali ang pagaling sa kanilang mga karamdaman. At sa ating sarili, ating hilingin din sa ating Hashem na bigyan tayo ng karunungan, no? Pang ating maintindihan at maunawaan ang mga salita na kanyang pinagkatiwala sa angkan ng Israel, no? Sa mga guro, competent, no, na mga guro, pinagkakatiwala ang mga guro ng Israel, no? So our rabbis from Noahide Nations has been guiding us, no, our teachers since it has been established, no, more than 20 years ago, no? So kaya ating nire-review ang mga katuruang ito upang maging gabay sa ating pangaraw-araw na buhay bilang mga Binay Nuwak. Okay? So, sa ating nakaraang aralin ay sinuri natin
ang mga pangyayari bago dumating ang Messianic era, no? Or panahon ng Misaya. At ang pagdating ng Moshiach ben Yosef or yung unang Misaya na mula sa angkan ni Joseph, no? Yung anak ni Jacob, no? Labing isa, no? 11th son of Jacob, no? Joseph. Mula sa kanyang angkan, ang isa sa dalawang Misaya, no? Si Moshiach ben Yosef. So, while ang pangalawa at huling Misaya ay si Moshiach ben David na mula sa angkan ng Haring David. So, ang Davidic Misaya na ito ang kadalasang tinutukoy ng karamihan kapag nagsasalita tungkol sa Mesiyas, no? Siya ang huling Messianicong figura, the last Messianic figure, no? Or the last Messiah, shall we call it. So sa araling ito, susuriin natin ang pamantayan or basis sa pagtukoy kung sino ang Messiah, no? Sa ang kanyang mga tungkulin at ang mga pangyayari na magaganap sa panahon niya. So, meron tayong 6. There are 6 pamantayan para sa Davidic Messiah. So, ito ay sa katuruan ng Torah, no? Sa pamamagitan nito ay makikilala natin ang Moshiach ben David. Okay, so may 6 tayong pamantayan or basis. Unang-una, siya ay direktang descendant or inapo ng Haring David. So, ibig sabihin siya ay tao, no? Siya ay magiging anak ng isang angkan or isang lalaki mula sa mga apo ni David. Okay? So, pangalawa, siya ay papahiran ng langis, no? He will be anointed with oil as king of Israel, hari ng Israel, no? So, meron siyang kaharian, meron siyang mga nasasakupang mga tao, no? I mean, the whole of Israel ay kanyang masasakop bilang hari. Okay? Pangatlo, tatapusin niya ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. As we all know right now, many of the Jews, the Israelites are coming back to Eretz Israel, to the land of Israel, no? Marami sa nanggagaling sa iba't ibang lugar ng mundo ay nag-aaliyah, no? Tawag doon is aliyah or bumabalik sa lupain ng Israel. So kapag umabot na sa malaking porsyento yung pag nakabalik sa Israel, so it will usher the Messiah, no? Sa kanyang paglitaw. Okay? So, then siya yung tatapos na lahat ay makabalik sa lupain ng Israel. Pang-apat na basis para tawagin ang isang tao na Mesiyas o Messiah ben David ay makikita natin na siya yung magtatayo or itatayo niyang muli ang Holy Temple sa Jerusalem. So, alam naman natin ngayon na yung lugar kung saan yung templo ng yung Holy Temple, no? The one that is being described in the Holy Torah, no? In the Tanakh, no? Unang tinayo ni Haring Solomon, no? Some 3,000 years ago. Tapos nung 70 AD, no? Ay totally sinira ng mga Romano. So ngayon, ito ay after the Romans, dumating na naman yung mga Arabo, no? Yung mga Arabo tinayuan na naman nila ng yung tinatawag natin sa kasalukuyan na Dome of the Rock, no? So yun yung lugar kung saan yung Holy Temple. So ang trabaho ng Messianic or Moshiach ben David, no? Pang-apat na pamantayan or responsibility niya ay itatayo niya muli ang Holy Temple, no? Ang Beit HaMikdash, no? Sa Jerusalem. So ang panglima
na kanyang responsibility or basis natin para masabi na yung taong yon ay ang Mashiach or ang Misaya ay siya ay magdadala ng kapayapaan sa buong mundo, no? So hindi pa ito nangyayari, no? Wala pang isang tao na nagdala ng kapayapaan sa buong mundo. Okay? At wawakasan niya ang lahat ng mga digmaan. Wala nang digmaan sa buong mundo kung nandyan na yung Misaya, no? So wala pa, hindi pa ito nangyayari, no? So pang-anim na pamantayan or basis para sa Davidic Misaya, no? Magdadala siya ng kamalayan sa Hashem sa buong mundo. Again, no? So wala pang nakakagawa nito, no? Na yung lahat ng tao sa buong mundo ay kikilalanin bilang Diyos ang Panginoon ni Jacob, no? Ang Hashem, no? Pabalik-balik na sinasabi ni Haring David sa Psalms, no? The God of Jacob. Okay? So, yun yung kikilalanin ng buong mundo at wala nang ibang Diyos, no? Hindi Diyos ng Romano, hindi Diyos ng mga Arabo, hindi Diyos ng mga Indiano, kundi ang Diyos ng Israel, ang makapangyarihan ng Jacob, no? The Almighty of Jacob. Yun yung kilalanin ng mundo. At sa ngayon, hindi pa yun nangyayari. Marami pa rin ibang tao na hindi pa rin nire-recognize yung katuruan ng Israel at hindi pa rin kinikilala ang Hashem bilang kanilang Panginoon, no? So, yun yung pang-anim, yung last na pamantayin, or these are the basic, no? Basic requirements para masabi na yung isang tao ay ang Misaya. So, the number 6 again, he will bring knowledge of Hashem in the whole world. Okay? So, ang anim na pamantayang ito ay hindi metaphor, hindi ito figure of speech. Ito ay literal, no? Mababatid. Ang katotohanan nito ay mapapatunayan, no? At makikita natin sa ating dalawang mata at maririnig sa ating dalawang tenga. So, ang mga ito ay pinaka-minimum lamang, no? Yung anim. Sabi ko nga, minimum lang ito. So, na dapat gawin ng isang tao bago siya tanggapin bilang Misaya. Okay? So, or Mashiach ben David, no? Kasi marami namang Misaya before Messianic or the Mashiach ben David, no? Kahit nga yung si Aaron, na kapatid ni Moses, ay tinawag ding Mashiach ng Torah dahil siya ay nilagyan or nilapatan ng langis sa ulo, no? Yun yung literal na meaning ng Misaya, no? Na ating tatalakayin ngayon. So, sinulat ng Rabbi Moshe ben Maimon, no? O Rambam sa kanyang Hilkos Milakim or Laws of Wars and Kings in chapter 11, no? Part 4. Kung may lilitaw na isang pinuno mula sa angkan ni Haring David na hinubog sa Torah at sa mga mitzvots nito, no? Mga katuruan, mga commandment, mitzvots, no? Mga kautusan nito, gaya ng kanyang ninuno na si David. Okay, so kung mayroong lilitaw na isang leader sa Israel na talagang marunong, no? Napakataas ng kanyang kaalaman, no? Karunungan tungkol sa oral at written Torah, na siya yung dadala sa Israel, sa buong Israel, pabalik sa Torah. At kanyang i-unite lahat, no? Unite niya lahat ng mga yung mga iba't ibang mga community ng Israel na pinalalakas ang pagsunod nito ng Torah, no? Pinalalakas niya ang pagsunod ng mga Hudyo sa Torah at nakikipaglaban sa mga laban ng Hashem. Kung gayon, maaari nating ipagpalagay na siya ang Misaya, sabi ng Rambam. Kung pagkatapos ay magtagumpay siya sa muling pagtatayo ng templo sa orihinal nitong lugar at pagtitipon sa mga tapon ng Israel, no? Ibabalik niya yung mga na-exile sa Israel. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang Misayas ay pagtitibayin, no? So kung nagawa niya yon, no, unang-una,
makikita natin na itong taong ito ay napakataas yung karunungan tungkol sa oral at written Torah. So we are already, as told by the Rambam, you are already presuming na siya yung Misaya. Tapos kung gagawin pa niya, no, na itatayo yung templo, no? Pag matayo niya yung templo, magiging matibay na yung kanyang pagiging Misaya, no? Then kapag naabot ng isang kandidato ang pamantayan, ang number 1, 2, 5 at saka 6, no, doon sa 6, maaari nating ipagpalagay na siya ang Misayas, no? Or Mesiya. Sa sandaling makompleto niya ang mga yugtong 3 at 4. Okay, ulitin natin, no? Yung una is yung siya ay apo, no? Isa sa mga magiging apo ng Haring David. At siya ay i-anoint ng oil, no? Ng bilang hari ng Israel, no? Yun yung una at kadalawa. Then yung panglima, siya ay magdadala ng kapayapaan sa buong mundo. Then yung pang-anim, magdadala siya ng kamalayan sa Hashem, no? Tungkol sa Hashem sa buong mundo. At kung nagawa niya yon, siya ay napakalapit na para madeklara na talagang siya yung Misaya, Ben David. Then kung nagawa niya yung 3 at saka 4, no? Yung pangatlo is tatapusin niya ang pagpapabalik ng mga Hudyo sa Israel, sa lupain ng Israel. Then, pang-4 is tatayo niya muli yung Holy Temple. Pag nagawa niya yung 3 and 4, then sabi ng Rambam, walang duda, siya na talaga yung Mesiya, no? Bagaman, tinuturuan din tayo ng mga sages natin, no? Mga ancient teachers ng Torah, ng sages, na manatili pa rin tayong or may pag-aalinlangan, no? Sa mga pag-aangkin ng mga tao na sila ay Mesiya, no? Or sinasabi ng kanilang mga tagasunod, no? Kanyang mga estudyante, disipulo or apostolo, no? Na sila ay Misaya, no? So hangga't hindi nakakamtan or na-fulfill yung 6 na basic, no, minimum requirements, so hindi pwedeng angkinin yung titulong Misaya, no? Misaya Ben David. So sinabi din ni Rabbi Yochanan Ben Sakai, no, isa sa mga sages natin, no, kung ikaw ay may hawak na sapling sa iyong kamay, so meaning to say, nandoon ka sa iyong bukid, no, nagtatrabaho sa bukid, at may magsasabi sa iyo, halika na, narito na ang Misaya. Sabi ng Rabbi Yochanan Ben Sakai, tapusin mo muna daw yung pagtatanim at saka na pumunta pagkatapos para batiin ang Misaya, no? So ang Mesiyas ay maaaring dumating anumang oras at ihayag ang kanyang sarili sa anumang araw maliban sa isang Shabbat o isang Jewish holiday, no, or festival. Ayun pa man, hindi natin dapat subukang kalkulahin o hulaan ang oras ng pagdating ng Mesiya, no? Sinusumpa ng mga sages natin ang mga nagtatangkang hulaan ang petsa at oras ng kanyang pagdating dahil ang paggawa nito ay sa bandang huli nakakasira ng pananampalataya ng ibang tao, no? So, kailan darating ang Mesiyas? Sinabi ni Rabbi Shemuel Ben Nachmani sa pangalan ni Rabbi Yonatan na kanyang guro, no? Ang mga buto ng mga taong nagkakalkula ng wakas ay dapat mabulok, no? End times, no? Sapagkat sasabihin nila na dahil dumating ng tinakdang panahon, ngunit hindi pa siya, yung Misaya, dumating, hindi na siya darating, no? Yun yung maging impresyon ng ibang tao, no? Kapag merong nagpipredict, no? Sa halip, hintayin mo siya, yung Misaya, gaya ng nasusulat. Bagaman siya ay maantala, hintayin mo siya. Okay? Yun yung sabi ng Rabbi Shemuel Ben Nachmani. Okay? Higit pa rito ang pag-aaral, pagsasaayos o pagkahumaling sa Mesiyas bilang layunin ng reliyosong pag-iisip
at kasanayan ng tao ay hindi hinihikayat. Ibig sabihin, hindi mo dapat ibuhos o hindi dapat ibuhos ng isang tao ang kanyang panahon sa agadot, no? Or section ng Talmud tungkol sa Misaya o sa salita ng Midrash na nagsasabi tungkol sa pagdating niya, no? Huwag nila itong gawing pangunahing gawain dahil hindi nila dinadala ang kapwa-tao sa pag-ibig o pagkatakot sa Hashem. Huwag ding kalkulahin ang katapusan, panahon ng pagdating ng Mashiach, no? Sa halip, hintayin siya at maniwala sa pangkalatang prinsipyo, gaya ng ipaniliwanag natin. Ang layunin ng ating pag-aaral at paglilingkod sa Hashem ay dapat ang pagtupad sa kanyang kalooban sa mundong ito sa bawat sandali. Ang pagtutunan o pagtutuon sa hinaharap na pagtubos ay nakakabawas lamang sa avodah o banal na paglilingkod ng isang tao dito at ngayon. So, isa-isahin natin yung pamantayan, no, or yung mga requirements para masabi ng isang tao, again, isang tao, hindi Diyos, ha? So, ulitin natin yung Mashiach, no, na tinuturo ng Torah simulat sa pulpa nung wala pang Kristiyano, yung wala pang Islam, ang tinuturo ng Torah tungkol sa darating na Mashiach, no, ay isang tao siya at hindi isang Diyos na sasambahin ng mundo. Okay? Klaro yun. So, ang unang pamantayan is yung mula siya sa angkan ni Haring David. So, sa Isaiah chapter 11, verse 1, sinabi doon na isang sanga ang lalabas mula kay Jesse, yung ama ni Haring David, no? Jesse. At isang sanga ang tutubo mula sa kanyang mga ugat. So ito ay isa sa mga maraming mga talata, no, mga verses na nagpapahiwatig na ang Mesiyas ay nagmumula sa angkan ni Haring David. Gaya ng nabanggit, hindi ito isang metapora, kundi ito ay isang literal, talagang matutuntun, no, ng taong ito, ang kanyang lahi mula sa kay Haring David. May maraming mga pamilya ng mga Hudyo ngayon na natutuntun nila ang kanilang ninuno, no, kay Haring David, gaya ng mga apo ni Maharal, no, Rabbi Yehuda Lewi, no, na apo ni David sa pamamagitan ng kanyang Gionic na ninuno, no. So marami pa sa kanila, no. Hindi lang si Maharal, kundi marami pang ibang mga Jewish leaders who can trace their genealogy, no, kay Haring David. Okay? So, madaling din namang mapatunayan yan na eventually, no, dahil sa ating technology, meron na tayong DNA testing, no. Hindi na pwede yung isang tao na mag-declare na siya ay isang descendant ng isang Jewish leader or Haring David, no? Kasi meron naman tayong tinatawag na DNA test. At saka in the future, marami pang mas mataas na teknolohiya na mas lalong mas mapadali ang pagkilala ng mga angkan ng mga Hudyo. Okay? So, in Numbers 24, verse 17, no, isa sa mga sinasabi natin, no, na mga verses. Sabi doon, nakikita ko siya, ngunit hindi ngayon. Nakikita ko siya, ngunit hindi malapit. May lalabas na bituin mula sa Jacob, at isang sitro ay babangon mula sa Israel, at hahampas sa mga sulok ng Moab, at ibabagsak ang lahat ng mga anak ni Seth. Okay? Also in Deuteronomy 17, verses 14 to 15. Pagpasok nyo sa lupain na ibinigay sa inyo ng Hashem, na inyong Diyos, at aariin ninyo ito, at tatahan sa loob nito, at inyong sasabihin, maglagay ako ng isang hari para sa akin, gaya ng lahat ng mga bansa na nasa palibot ko. Sa iyo o sa inyo bilang hari sa isang matalinong tao na pipiliin ng Hashem. Magtatalaga kayo mula sa inyong mga kapatid,
bilang hari sa inyo. So, hindi ako maaring magtalaga ng isang estranghero, or hindi kayo maaring magtalaga ng isang estranghero, meaning hindi isang yung non-Jew, no? Sa inyo na hindi ninyo kapatid. Okay? The only king that to be installed as king of Israel is a Jew, no? So, ganun yung nasa Deuteronomy 17. So, ang dalawang talatang ito, Deuteronomy 17:14 verse 15 at saka Numbers 24 verse 17, ay nagsasabi sa atin na ang Mesiyas ay dapat isang Hudyo at hindi ibang lahi, no? So, dahil ang Mesiyas ay papahiran din bilang hari ng Israel, papahiran din ng oil, no? Kaya siya ay dapat Hudyo. Siya ay tinutukoy bilang ipinanganak mula sa babaeng Hudyo. Kailangan she will be born of a Jewish mother and a Jewish father. Okay? So, also in Genesis 49 verse 10, ang the scepter ay hindi hihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pinuno sa pagitan ng kanyang mga paa, habang ang mga tao ay dumarating sa syelo, at sa kanya ang pagsunod ng mga tao. So, ang Mesiyas ay dapat magmula sa tribe of Judah. Okay? Kasi si Haring David ay mula sa tribe of Judah. So, ang pagkakaugnay ng tribo ay ipinapasa lamang mula sa angkan ng ama. So, kung ang Mesiyas ay walang ama, no, ay hindi siya pwedeng maging descendant of David. Okay? Kasi ang pagkakakilanlan sa tribe ay magagaling sa ama. Okay? So, isa yung pamantayan, no, para sa Mesiyas. So, the second basis or requirement para sa Mesiyas is dapat siya ay isang hari ng Israel, no? Hindi spiritual kingdom, kundi talagang physical kingdom, no? Yung may mga nasasakupan at ang buong bansa ay kanyang pinaghaharian. Okay? So, ang terminong Mashiach or Messiah ay literal na nangangahulugang pinahiran ng langis. Sa buong Tanak, mayroong maraming mga individual na tinatawag na Mashiach dahil sa pagiging anointed. Okay? Ang pagpapahid ng langis sa kamay ng isang propeta ay isa sa maraming kinakailangan para sa paghahari ng mga Hudyo. Halimbawa rito, no? Si Propeta Samuel ay pinahiran or inanoint si King Saul at saka si King David. Okay? So, kailangan yon, no? So, kung hindi ka pinahiran ng sa ulo ng oil, you're not anointed, then you are not a Messiah. Okay? So, dahil ang Mesiyas ay itinatalaga bilang hari, dapat siyang pahiran ng isang propeta. No, hindi lang basta-basta yung magpapahid. Kailangan isang propeta. Kaya ito ang dahilan ng propesiya ni Propeta Malakias, no? Malakias na babalik si Elijah bago dumating ang Mashiach ben David. Okay? So, pangatlo ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Okay? So, yun yung pangatlong pamantayan, no, na tatapusin ng Mashiach ben David ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel, which is actually happening now, no? So, ito ay matutuntun sa mga verses ng sinabi ng propeta Isaiah, no? In chapter 11, verse 12. Siya ay tatayo ng bandila para sa mga bansa, banner, no? At titipunin ang tapon or exile ng Israel, no? At titipunin niya ang mga nangkangalat ng Judah mula sa apat na sulok ng mundo. Okay? So, hindi pa ito nangyayari, no? Since the time of the Assyrian conquest of Israel, no? So, in Isaiah 27, Isaiah 27, verse 12 to 13. At sa araw na yaon, mangyayari na ang Hashem ay magigik mula sa ilog hanggang sa batis ng Ehipto. At kayo ay pipisanin isa-isa, o mga anak ni Israel.
At mangyayari sa araw na iyon, nahihipan ang malakas na budyong at silang nangawala sa lupain ng Assyria at yaong mga itinapon sa lupain ng Ehipto ay magsisiparoon at sila'y magpapatirapa sa Hashem sa banal na bundok ng Jerusalem. Okay, so hindi pa ito nangyayari, no? So, also in Jeremiah 33 verse 7, aalisin ko ang pagkabihag ng Huda at Israel at muli ko silang itatayo gaya ng nakaraan. So, ang pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain ay hindi lamang bahagi ng pagpapanumbalik ng kaluwalhatian ng Israel, no? It is not only for the unity of Israel, ngunit kinakailangan para sa pagbabalik ng propesiya, no? It is also a requirement for the return of prophecy, kasi nawala yung prophecy since nawala yung temple, no? So, gaya ng nakita natin sa nakaraang aralin, ang Mesiyas ang magiging pinakadakilang propeta na ang pangalawa lamang kay Moises, no? So, gaya ng nasusulat sa Isaiah 11 verse 13, siya ay mapupuspos ng Espiritu ng Hashem, no? Di siya hahatol ayon sa nakikita ng kanyang mga mata o magpapapasya sa kung ano ang naririnig ng kanyang mga tainga. So, kabilang sa maraming pangangailangan para sa propesiya ay ang karamihan ng mga Hudyo ay nakatira na sa lupain ng Israel, no? Yun yung isang requirement na para mabalik yung prophecy, no? Kailangan yung mga majority, if not all, of the tribes of Israel have already returned in their land. So, ang pagpapanumbalik ng mga pagkakakilanlan ng tribo. So, gamit ang kanyang or ang kapangyarihan ng propesiya, no? Ng Misaya, lilinawin niya ang pagkakakilanlan ng mga tribo ng mga Hudyo. Because the prophecy is already restored, then yung Mashiach ben David ay matutukoy niya na ngayon kung anong tribe yung bawat Hudyo. Sa particular, tutukoy niya ang pagiging lehitimo ng Kohanim at Levim, no? Kasi importante na matukoy kung sino yung Levite at saka sino yung mga Kohanim, no? Because they will serve the temple and there is a strict commandment, no? Na hindi pwede na magserbisyo sa templo yung hindi mga nasa angkan ni Levi, no? So, when we say Kohanim, ito yung mga apo ni Aaron, which is also, Aaron is a grandson of Levi, no? Then, yung mga hindi kadugo or nasa descendant ni Aaron, sila pa rin ay tinatawag na Leviim, no? Pero hindi sila Kohanim, no? So, there is a particular part or role to play in the temple, no? Pag ikaw ay Kohanim, meron kang pwedeng mapasukan na hindi pwede pasukan ng Levim, no? Na area sa temple. Gayon din yung ordinary na Israelite, no? Or ordinary Jew, meron siyang restriction na hindi pwedeng mapasukan, na only a Levim can only enter, no? So, hatiin niya ang lupain ayon sa pamana ng bawat isa. Okay? So, that is found in Malakay 3 verse 3. Okay? So, again, this is very important kasi yung magsasagawa ng mga pag-aalay, no, or service sa temple shall be only from the tribe of Levi, yung mga Leviim, no? Kaya mahalaga na bumalik yung propesiya para matukoy ito ng Misaya, which is hindi pa ito nangyayari. Again, I repeat this always, no? Yung mga sinasabi nitong pamantayan, no, wala pang ni isang tao simula nung sinulat ito ng ating mga propeta, no, or sa Torah, wala pang ang tao, no, maging yung sinasabi ng mga Kristiyano or ng mga ibang katuruan, no, ibang reliyon,
wala pang isang nag-qualify dito bilang Messiah, no? So, number 4, ang muling pagtatayo ng templo na gagawin ng Mesiah, no? It is found in Ezekiel chapter 37 verse 26 to 28, no? Sabi doon, aking sisilyuhan ang isang tipan ng kapayapaan sa kanila. Ito'y magiging isang walang hanggang tipan at sila'y aking ilalagay at paparamihin at ilalagay ang aking sanktuaryo sa kanila magpakailanman. Okay? So another futuristic statement, no? Ang aking tahanang dakos sa kanila, ako ay magiging isang Diyos sa kanila at sila ay magiging isang bayan sa akin. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na ako ang Hashem na magpapabanal sa Israel kapag ang aking sanktuaryo ay manatili sa gitna nila magpakailanman. Okay, so hindi pa ito nangyayari, no? Even during the time of the Roman and the Arabs who conquered Israel, no, hindi pa ito nangyayari itong mga word na forever. Kasi, yun nga, yung mga previous na mga pangyayari, hindi naman yun nagdulot or nag-result ng mga forever na in accordance with the statement dito, no? So, another verse, no, in Mikas, no, chapter 4 verse 1. Ito'y mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng templo ng Hashem ay tatayo na matatag bilang pinakatanyag sa mga bundok at ito ay matatayo sa itaas ng mga burol at ang mga tao ay aakyat doon. Okay? So this is speaking of all the people on earth, no? That they will recognize the God of Israel, no, as the one and only God. There is no other, no? At sila ay aakyat doon sa burol, no? Sa Mount Zion, no? So they will be worshiping, no? The God of Israel. Okay? So Isaiah chapter 2 verse 2. So mangyayari ito sa mga huling araw. Ang bundok ng templo ng Hashem ay tatayo na matatatag bilang ulo ng mga bundok. At ito ay matataas sa mga burol at ang lahat ng mga bansa ay pupunta doon. Maraming mga tao ang yayaon at magsasabi, halika, umakyat tayo sa bundok ng Hashem, sa templo ng Diyos ni Jacob, at ituturo niya sa atin ang kanyang mga daan at kayo'y lalakad sa kanyang mga landas. So isasagawa ng Mesiyas ang muling pagtatayo ng ikatlong templo ayon sa mga detalye na sinabi ng propeta Ezekiel. Ayon sa marami, ito ang gagawin ng Mesiyas na tiyak magpapatunay sa kanyang pagiging Mesiyas. Okay? So maraming detalye ng muling pagtatayo. Example, eksaktong lokasyon ng altar. Dapat matukoy yon, no? Kaya kailangan ng propesiya. Ang dapat matukoy gamit ang... kaya ang Mesiyas ay dapat may propesiya. Nangangahulugan din ito na ang muling pagtatayo ng templo bago ang pagdating ng Mesiya ay imposible. So, this is serve as a sign, no? Or a, what you call this? Parang kuha natin na yung magtatayo ng ng templo doon sa Israel, no, na without the Messiah or Messiah ay hindi pa rin yun valid na rebuilding of the temple. Okay? So ang Messiah pa rin yung authorized na magtatayo doon kasi kailangan matukoy kung saan yung eksaktong location ng altar, no, na simulat sa pulpa, yun na yung pinaka importanteng detalye, no, sa pagtatayo ng templo. So, ang muling pagtatatag ng Sanhedrin, yung yun ay itatatag din ng Mesiyas, na isang pasimula sa muling pagtatayo ng templo. Ito ay mababasa sa Isaiah chapter 1 verse 26 to 27. Ibabalik ko ang inyong mga hukom gaya ng una, ang inyong mga tagapayo gaya ng una,
pagkatapos ay tatawagin kayong lungsod ng katarungan, no? Sa pagitan ng pagdating ni Elijah at ang muling pagtatatag ng Sanhedrin, ang formal na simika o rabbinic ordination ay ma-restore din. Okay? So, importante yung rabbinic ordination na may balik kasi yun yung basis sa paglilingkod sa Sanhedrin. Okay? So, hindi ka pwede maging member ng Sanhedrin kung hindi ka ordained in accordance with the simika, no, ng sinaunang panahon. So, mababalik lang ito sa time na lumabas na rin or bumalik din si Propeta Elijah, no? Okay? So, ang rabbinic ordination ay naputol during the time of the Romans, no? Nung dumating yung mga Romano hanggang sila nung mga panahon nila, sila ay hinahabol nila, pinapatay nila yung mga nag-ordain ng mga rabbis, no? So, ang pagbabalik ng ordinasyon, simika, at muling pagbuo ng Sanhedrin bago ang Mesiyas ay tinangka noong ika-16th century ng Rabbi Berab, no, ng Sefast. Bagaman ito ay hindi tinanggap, no, kasi hindi posible yung ganon, no, na mabalik yung rabbinic ordination without the Messiah. Okay? So, ang serbisyo sa templo, okay? So, ibabalik din ng Messiah ang sistema ng service or pag-aalay sa anumang antas na ilalapat dito during the Messianic era. Itatatag din niya ang pagdiriwang ng mga sabbatical at jubilee year. Okay, so yun yung mga importanteng mga pamantayan sa pagbilang ng mga taon, no? Sabbatical year is yung sa 7 taon ay merong mga limitasyon tungkol sa paggamit ng lupa, at sa jubilee year din, no? Ika-50th year. Okay, sa panglimang pamantayan tungkol sa requirements para sabihin natin na yung taong yun ay Mesiya, ay yung pagtatag pagtatatag niya ng kapayapaan sa buong mundo, no, na hindi pa nangyayari, no, since the time of our history, na hindi pa naging mapayapa ang buong mundo, at pagwawakas ng lahat ng digmaan, the end of all wars, no. So, ito ay sinabi ng Propeta Ezekiel sa chapter 37, verse 26. Aking sisilyuhan ang isang tipan or covenant ng kapayapaan, covenant of peace sa kanila. Ito ay magiging isang walang hanggang tipan sa kanila, at aking ilalagay sila at pararamihin sila, referring to the children of Israel. At aking ilalagay ang aking santuaryo sa gitna nila magpakailanman, no? Remember the words forever, no? Kasi hindi pa ito nangyayari. So, also in Mikas, no, chapter 4, verse 3, Prophet Mika, sabi niya, siya'y hahatol sa pagitan ng maraming bayan at aayusin niya ang pagtatalo ng mga makapangyarihang bansa mula sa malayo. So, this is another important work of the Messiah, no, na hindi pa nagawa ng kahit sinong tao sa mundo, no. Hahampasin nila ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga patalim. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mga bansa, ni mag-aaral pa sila ng digmaan. Okay, so this is a messianic prophecy, no, that the war will no longer be possible. Kasi ang mga tao, mga sundalo, mga general, no, ay hindi na mag-aaral tungkol sa warfare. So also in Isaiah, verse 2, chapter 2, verse 4, gayon din yung sinabi, no? At ang kanilang mga sibat ay gagawing mga karit. Ang mga bansa ay hindi magtataas na ng espada laban sa bansa, at hindi na sila mag-aaral ng pakikipagdigma. So ang Mesiyas ay magiging dakilang politikal na pinuno, hindi espiritual lang, no?
he will also be a political leader, no? Kasi hari nga, no? So taliwas sa mga tinuro sa atin tungkol sa mga Misaya, no, na una nating napag-alaman sa mga Kristiyanong katuruan, no, at saka sa ibang gaya ng Islam, no. So sinabi nila na yung Misaya ay isang spiritual na hari, no. Pero ito ang totoong Misaya na tinuro sa atin ng mga guro ng Israel ay siya ay magiging hari, politikal na pinuno na magtatatag ng kapayapaan sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng digmaan ay magwawakas at mga bansa ay kikilos na lang para sa ikabubuti ng mundo. Okay? So, and the last requirement para sabihin natin na siya yung Misaya, siya ay magdadala ng knowledge of Hashem in the whole world. So, sabi ng propeta Isaiah, no, in the chapter 11 verse 9, hindi sila magsasakitan o sisira sa lahat ng aking sagradong bundok sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kamalayan ng Hashem gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Okay, so napapansin natin na yung katuruan ng Israel, katuruan ng ating mga guro mula sa angkan nila Moises, no, ay dahan-dahan nang umaabot sa atin, no. In fact, we are already out of the idolatrous mga idolatriyang katuruan, no, na lalo na sa Kristyanismo, no. So kaya itong sinabi ng propeta Isaiah ay nagkakatuon na, no. Through the internet, no, dumanating na sa atin yung kamalayan tungkol sa Diyos ni Jacob. Again, for those who haven't yet known, no, you can always refer to the book of Psalms, no. Pabalik-balik yung sinabi ni Haring David, no, kung sino yung totoong Diyos. Sinabi niya Diyos ni Jacob, no. So Jacob, the grandson of Abraham, never know other God. Wala siyang kilala na kung sino-sinong mga Diyos, no? Lalo na yung tinuro ng Kristyanismo na Diyos, no? So, hindi kilala ni Jacob yun. So, kung sino man ang sinasamba nila Haring David, sino mang sinasamba ni Isaac, ni Abraham, ni Noah, hanggang sa kauna-unang tao na si Adam, Harishon, no? Kung sino man yung sinasamba nila, yun yung totoong Diyos. At yun yung tinuturo sa atin ng mga rabay natin, ng Israel, no? So, hindi tayo sumusunod sa katuruan ng Romano, no? Kaya ngayong mga protestante, kahit na umalis sila sa katuruan ng Katoliko, ganun pa rin, no? Ganun pa rin. Yung Diyos ng mga Romano pa rin yung sinasamba. Okay? So, kapag ang kamalayan ng Hashem ay tumatakip na sa mundo, parang dagat, no? Tubig sa dagat, no? Ganun na ka widespread yung knowledge about Hashem, then we can say that the Mashiach is already there, no? He is the one who will be doing that, no? So in Isaiah chapter 40 verse 5, sabi ng propeta, ang kaluwalhatian ng Hashem ay mahahayag at makikita ng lahat ng tao na magkakasama-sama, na ang bibig ng Hashem ay nagsasalita. Okay? In Zephaniah chapter 3 verse 9, sapagkat kung magkagayoy, babaguhin ko ang mga bansa upang magsalita sila ng isang dalisay na wika. They will be using one language, no? Pure language, upang ipahayag nilang lahat ang pangalan ng Hashem, upang sambahin siya ng may pagkakaisa. So in Jeremiah chapter 31 verse 33, hindi na sila magtuturo bawat isa sa kanyang kapwa, bawat isa sa kanyang kapatid, na magsasabi, kilalanin ang Hashem, sapagkat sila'y makikilala ako, sabi ng Hashem, mula sa kanilang pinakamaliit hanggang sa kanilang pinakadakila, ang salita ng Hashem, kapag aking patatawarin ang kanilang kasamaan at hindi na maalala ang kanilang kasalanan. Okay? So this will be after the time that there will be a great day, no? A awesome day
no? Na yung kamalayan na lang tungkol sa Hashem yung may iwan, no? Everybody, no, the rest of the world except for those who have already know about the God of Israel will be surprised, no? They will be surprised kasi yung akala nila, no, na tama na tinuro sa kanila ng mga reliyon nila, akala nila yun yung Diyos, pero hindi pala. It was all the while during the thousands of years, no? The thousands of years na tinuturo sa atin ng Torah kung sino talaga yung lumikha ng mundo, no? It is Hashem, the God of Israel, the owner of the world, the creator of the universe. Siya lang yung Diyos. Siya lang yung karapat-dapat na sambahin natin, no? That time comes, no? May iwan sa mundo, yung mga tao na naiwan sa mundo, they will recognize no other but Hashem. Okay? So, ang pinakamalagang misyon ng Mesiyas ay ang magdala ng kamalayan ng Hashem sa buong mundo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang lahat ng sangkatauhan ay walang kapararakan na makakamit ang pinakamataas na antas ng banal na inspirasyon. During the time of the Messianic era, no, we will be able to know with the highest level, no, yung tungkol sa Hashem, no, na hindi pa natin na-experience sa ngayon. So, ang tanong, may free will pa ba ang tao sa Messianic era? So, sabi ng ating guro, sa panahon ng Messiah, ang tao ay magkakaroon pa rin ng kakayahang mamili sa pagitan ng tama at mali. At ang posibilidad na gumawa ng masama ay mananatili pa rin sa tao. Gayunpaman, ang kamalayan sa Hashem ay magiging napakalakas at kaagad na magbibigay liwanag na walang magiging pakinabang ang paggawa ng masama. Sa halip, ang tao ay magsisikap lamang na maunawaan ang Hashem at ang kanyang Torah. Okay? So dahil aware na lahat ng tao na walang katuturan ang paggawa ng kasalanan kasi ito ay ang tao ay aware tungkol sa Hashem, no? So they will not be doing sin anymore during the time of the Messiah, no? Though they are still having or they still have free will, no? They can choose evil pa rin, but because of their knowledge of Hashem, they will refuse to do evil. What for, no? What for are you doing evil? Alam mo naman na wala itong kabuluhan. Ito lamang ay dadala ng pagkalayo sa iyo sa relasyon mo sa Creator. Okay? So habang papalapit ang panahon ng Messiah, maraming mga hindi Hudyo or non-Jews ang magmamadaling bumalik sa Torah. Kapag ang Messiah ben David ay nahayag na, gayon paman, ang conversion sa Judaism ay wala ng halaga. Okay? So, another question is, may katapusan ba ang Messiah? No? May kamatayan ba siya? So, ang Mesiyas ay isa ding tao tulad natin, no? Contrary sa sinasabi ng Kristyanismo na ang Messiah ay Diyos, no? So, hindi yon lang sabi ng Torah, no? Hindi yung sabi ng Holy Bible. Ng Holy Bible na tinatawag na Hebrew Scriptures, no? Di Torah, no? So, ang sabi ay tao yung Messiah, no? So, meaning kung tao siya, hindi mo siya pwedeng sambahin at gawing Diyos kasi idolatry yun. Okay? So, magkakaroon siya ng magulang na tao. May ama siyang tao, hindi stepfather kung hindi totoong ama. No? Galing siya sa seed of the descendant of David. So, ang kanyang ina is also tao din. At tulad ng lahat sa atin, ay mamamatay din siya bilang isang tao. Pero, ang kanyang paghahari ay magtatagal ng napakataas na panahon, no? Gaya ng lifespan ng mga tao nung sinaunang panahon, gaya nila Noah, no? Na napakataas, no? Halos maabot ng 1,000. Ganon yung time ng lifespan ng tao sa Messianic era. So, hopefully, naintindihan natin, no, sa dalawang parte ng pag-aaral natin ng Messiah tungkol sa Messiah ben David, lalo na, no, maintindihan natin upang hindi na tayo ma-confuse, no, doon sa mga katuruan
na bago lang palang dumating sa buhay natin, no? In fact, we only learn about the Filipinos only learn about the concept of Messiah, no? Some only 502 years ago, no? In 1521. Okay, nung dumating si Magellan sa bansa natin, siya yung nagdala ng katuroang yun. Pero hindi natin pala na malayan na before Magellan, before Spain, before Romans, meron ng katuruan tungkol sa Misaya. At ito yung totoong katuruan na base talaga sa Torah. At ito ay mga salita ng ating Creator, no? The God of Jacob, the God of Israel. So, dyan na lang muna tayo, no? And we have still 3 lessons more. For those who are listening, no, nanonood sa atin ngayon, no, our prayer leaders from different communities, no, sila si PL Impit, PL Villena, SPL Domingo, and to my friend Honorable Pawaon, no, and all others, no? Hindi ko makita lahat-lahat. PL Tigyab ng Malita, and PL Traya, no? And of course, to my loving wife, always very supportive. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig sa programa natin, no? And hopefully, we will see each other on our next lesson. And wishing you all the blessings for this 2024, no? At lahat tayo ay magiging malakas